Alam naman natin, talagang alagad kayo at nagasunod kayo ng ating Panginoon. Baka pwede i-donate nyo na lang po doon sa Cebu na mas kailangan ng mga kababayan natin ng tulong doon sa Cebu kaysa gastusin dyan sa rally ninyo. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-rally. Sa kabilang naman, nagbibigay ng idea na makasakali, gusto nyo mas makatulong. But lahat ng mga politiko o celebrity na anti-PBBM tulad ni Rodante Marcoleta hindi dapat makapagsalita doon sa rally o hindi magsasalita, dapat sabihin niya na pamunuan. Panghuli, walang anumang tarpaulin o streamer o anumang visual na nagsasabi na PBBM resign o tinitira, binabati ko, siniinsulto ang Pangulo. Gawin niyo lahat yan para magkaalaman. Tingnan natin kung magagawa niyo. Uy, masyadong demanding itong tamatans na ito. Napapansin ko puro matatanda yung mga magiging content natin ngayon na. Nagtataka ako rito sa mga tao na ito. Bakit natatakot sila sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Mga kapatid, mga kababayan. Pero bago yan, syempre, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, mga suki natin commenters dyan. At syempre pa, yung ating mga bashers, kagaya ng sinasabi natin dito, gamitin din ninyo inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Kagaya nitong naging laman ng video natin ngayon na ginagamit na yung ganyang karapatan bilang isang Pilipino para usigin ang Iglesia ni Cristo. Ganyan din ang gawin ninyo. Mag-comment kayo dyan sa baba para mas marami, mas masaya. Ngayon, ipagpatuloy natin yung pag-usapan natin. Kahapon lamang, matanda na naman yun. Matanda yung ating naging topic kahapon. Pero ngayon, damatans naman. Hindi ko alam kung sino mas matanda sa kanila. Kayo na bahalang humusga. Ngayon, kung mapapansin ninyo doon sa kanyang mga sinabi, ito ay patungkol sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo na lumalabas ngayon sa mga social media na gaganapin daw ito ngayong November 16, 17 at 18. Pero po, sa totoo lang, hindi pa yung kumpirmado. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, siyempre, pati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas! Ano na nga ba ang nangyayari sa ating bansa? Ano na nga ba ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Tignan ninyo ito magiging topic natin. Isang matanda at tatlong itlog. Ibig sabihin, meron tayong matanda na magsasalita, na bibigyan natin ng malupitang reaksyon, at siyempre pa yung tatlong itlog na tatlong mga ob-ob na mga vloggers na ang kanilang topic ay tungkol pa din sa magiging rally ng Iglesia ni Cristo. Yan ang mapapanood natin sa video na ito. Pero panoorin muna natin ito, matanda. Isa-isahin natin itong mga ob-ob na ito. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ito sila. Bakit ba takot na takot kayo pagka ang Iglesia ni Cristo na ang kumilos? Kaya pas mabuti natin gawin, panoorin natin kung ano ang sinasabi nitong tatang na ito at yung tatlong itlog kung ano yung pinag-usapan nila bago tayo magbigay ng malupitang reaksyon. Unahin natin si Tatang. Tatang! Go, Tatang! Para magkaalaman na at matapos ang Ubano na si Tatang. pagbabala ng mga miyembro ng INC na ayaw tumanggap ng pula at batikos. Patunayan nyo ngayon pa lang na talagang hindi PBBM resign na magiging tema ng rally ninyo. Una, sabihan nyo ang pamunuan ng INC na maglabas na ngayon pa lang ng written at official communication or whatever na nagsasabing peaceful rally lang yon, rally for transparency, hindi para magbitaw si Pangulong Bongbong. Written, magpa-live press conference kayo. Napapahiyan naman ni Tatang. Sabihin nyo to sa press conference kung sakalit may lalabag ng utos na yon, ano gagawin na pamunuan? Kung anti-PBBM pa rin magiging rally after all, pangatlo. Dapat lahat. So guys, mapapahiya naman ito guys. Kasi nanguna na naman si Tatang. Mapapahiya yan. Lahat ng mga politiko o celebrity na anti-PBBM tulad ni Rodante Marcoleta hindi dapat makapagsalita doon sa rally o hindi magsasalita, dapat sabihin niya na pamunuan. Panghuli, walang anumang tarpaulin o streamer o anumang visual na nagsasabi na PBBM resign o tinitira, binabati ko, siniinsulto ang Pangulo. Gawin niyo lahat yan para magkaalaman. Tingnan natin kung magagawa niyo. Kung hindi magagawa yan ng mga panatikong miyembro ng INC na tulad na sinabi ko, ngayon hindi mo tumagat ng pagkatado or rather ng batiko, sorry. Tumahimik na lang kayo. Patas na patas yan. Ha? Again, para daw magkalimutan. Noong January, ganyan din na sinabi ng INC, peaceful rally yan for unity, etc. Or ano nangyari? Nung sila dati...
Guys, tumatandang paorong itong si Tatang. Inuutusan ang buong iglesia kung ano ang gagawin. Naku, Tatang. Sino ka para mag-utos? Who are you? Manood ka na lang. Manood ka na lang at huwag ka na mag-comment na kung ano-ano pa. At tingnan nyo ang nangyari. Nung panahon na hindi pinakinggan ng Iglesia ni Cristo, nagkagulo ang pamahalaan natin. Isa na naman, ikaw matanda ka na, dapat matuto kang marunong kang magmasid, di ba? Maging vigilant ka naman. O tingnan niyo ang nangyayari. O yan ba? Walang isisigaw ang Iglesia ni Cristo na resign BBM. Hindi ganun ang tema. Nagsasalita ka naman ng tapos kasi wala kang alam. Yun lang. Marcoleta nagsalita, anti-PBBM na nangyari sa radyo na tema. Ngayon, ito na naman kayo. Malinaw, ha? Para magkaalaman na, simulan nyo na yan ngayon pa lang. Kaya nyo tumaggap ng batikon sa nampuna. Manahili kayo. Kaya mga banati kung miyabro ng INC. Maliwanag yung sinabi ni Tatang. Ang problema rito, Tatang, sa mga sinasabi mo, puro ka demand. Demanding ka. Feeling mo, mas magaling ka na sa aming tagapamahalang pangkalatan. Tingnan nyo naman ang mukha. Tingnan nyo naman ang mukha. Kayo nang humusga, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Kagaya na sinasabi natin dito, karapatan niyang magsalita. Karapatan po ng lahat ng tao na magsalita. Karapatan po ng lahat ng tao na magbigay ng reaksyon, magbigay ng opinion, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Kaya ito nga, bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Tatang, kung ganyan na rin lang ang sinasabi mo, na feeling ang dami mong mga demands, gusto mo guys yung ganito, gusto mo sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo, dapat walang placard na anti-PBBM, walang placard na PBBM resign. At may sinabi ka pa dyan na dapat pag nag-rally ang Iglesia ni Cristo, hindi pwede makialam ang mga politiko kagaya ni Senator Rodante Marcoleta. Mga kapatid, ano masasabi nyo rito sa tao na ito? Mas maganda ang aking mood ngayon. Hindi ako masyadong high blood dito sa matanda na ito. Kasi habang nagsasalita ito si Tatang, may naalala ako isang artista. Kaya natutuwa ako sa kanya. Sapagkat yung mga sinasabi niya ay puro naman walang laman. Pero siyempre, babanatan natin ito, bibirahin natin ito, ikokontrol natin, iriribat natin ito. Tatang, for your information, dapat hindi ka nagsasalita kasi hindi ka Iglesia ni Cristo. Tama. Wala kang alam sa Iglesia ni Cristo, kaya dapat ikaw ang manahimik. You better shut up. You better shut up, Tatang. With all due respect, kasi malumanay magsalita ito. Hindi ito kagaya ng isang matanda kahapon na balahura magsalita, kaya palahura din ang ating sagot. Pero pag mga ganito, medyo malumanay, makakatanggap siya ng request natin na malumanay din. Tatang, dapat bago kayo magsalita, iniisip nyo muna. May karapatan ba ako magsalita? May karapatan ba akong magbigay ng demand sa Iglesia ni Cristo kung anong gagawin nila sa kanilang rally? Hindi ba that is a part of freedom of speech? Bakit mo pinakikalaman kung ano yung sasabihin namin doon? At sinasabi mo pa dyan, mga panatiko kaming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yay. Kamusta ka naman, Tatang? Baka ikaw ang panatiko ni Bongbong Marcos. Ako magtatanong din sa'yo. Magkano? Yan ang tanong ko sa'yo. Dapat masagot mo rin yan. Dapat iribat mo rin ito. Or gusto mo lang sumika, Tatang? Gusto mo lang magparami ng followers mo? Gusto mo lang magparami ng subscribers mo? Hindi yan po pwede kay Boss Rek. Kagaya na sinasabi ko rito, basta't may nakita ko sa newsfeed ko na mga sumisira sa Iglesia ni Cristo, hindi ko yan palalagpasin. Kaya maswerte kayo kung hindi ko pa kayo nakikita. Kagaya ng sinasabi ko, nandito na si Boss Rek. Yan ang tanda ninyo. Kagaya mo, Tatang, at kagaya ng Tatang kahapon. Mga ob-ob. Mga ob-ob kayo. Baka iyak kayo. Baka mga iyakin din kayo. Bablag-blag kayo. Baka mamaya pag tinira ko kayo, iyak kayo. Walang iyakan dito. Dapat ganyan din kayo, mga ob-ob kayo. Dapat ready kayo. Bago kayo magbigay ng reaksyon ninyo, ready kayo sa magiging ribat ng mga nagiging topic ninyo. Tatang, iwan na muna kita at ipapaubaya kita dito sa aking mga suking commentors. Mga kapatid, mga kababayan, anong masasabi nyo rito? At ito na, isusunod na natin itong... Huwag patulan si tatay dahil kawawa. Ano na, senior citizen na. Ano na, malapit na sa kanya ang katapusan. Malapit na mag-end ang kanyang world. Dahil senior citizen na. Bigyan natin siya ng panahon para magpahayag ng kanyang damdamin. Dahil sa maikling panahon ng kanyang buhay, hayaan natin siyang magkomento. Tuloy natin. Tatlong itlog na nag-uusap. Yung tatlong itlog. Ayan, yan yung sikat-sikat na sikat.
Panonoorin natin ang video kung ano pinag-usapan nitong tatlong itlog na ito at mamaya bibigyan din natin ng malupitang reaksyon. Anim ang itlog yan. Pasok na natin itong tatlong itlog. Tatlong itlog o tatlong ob-ob? Pasok. Ako, hindi ko maintindihan bakit kailangan pang 3 araw. Kailangan ba ng 3 araw para may paiwating natin ang ating damdamin tungkol sa korupsyon sa Pilipinas? Hindi niya. Paano? Di ba? Kung yung pondong gagastusin doon, i-donate na lang yan sa mga biktima na Naisip ko rin yan. Ay, nagmamarunong. May sense pa eh. May kakapuntahan pa eh. Tama yung sinabi itong si Kakopi. Guys, nagmamarunong yung tatlong ub na yan. Sabi ni Boss Rick, nagmamarunong. Dahil yung gagastusin daw ng Iglesia ni Cristo sa gagawing rally, dapat itulong na lang daw doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ba't hindi yan gawin ng gobyerno? Gobyerno muna. Sino bang na may number 1 na responsable dyan? Di ba ang government? Anong ginagawa ng gobyerno? Bakit nyo uutusan ang Iglesia ni Cristo ng ganyan? Na bakit nyo sasabihin na yung igagastos ng Iglesia ni Cristo sa gagawing rally ay itutulong na lang? Sino kayong tatlo kayo para mag-utos? Di ba? Kawawa naman itong tatlong to. Tatlong itlog daw, sabi ni Boss Rick. Tuloy tayo sa pakikinig. Niyayap na yung babudgetin dyan sa iglesia na 3 days rally ninyo, kung alam naman natin talagang alagad kayo at nagasunod kayo ng ating Panginoon, pwede i-donate nyo na lang po doon sa Cebu na I-donate. mas kailangan ng mga kababayan natin ng tulong doon sa Cebu kaysa gastusin dyan sa rally ninyo. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-rally. Dapat ang sinasabihan nyo dyan, ang gobyerno, ang administrasyon ni PBBM, na yung mga ninakaw na pundo sa flood control, ibalik na yon at yun ang itulong sa Cebu. Yun ang dapat sinasabi nyo dyan. At yung mga nagnakaw ng flood control budget, ay dapat makulong na yan. Yan ang dapat pinag-uusapan nyo. Ay wala talaga. Wala talaga. Ligtas na naman ang mga gumagawa ng kasalanan. Tapos, inuusig itong gagawa ng kabanalan at sa kabutihan para sa ikaw kabuti ng Pilipinas. Nakikialam sa nakikialam sa gawain ng Iglesia ni Cristo. Sino kaya ang tatlong ito? Walang nasasabing mabuti. Di ba? Walang naibabahaging mabuti. Kayo kayang tatlo, may nagawa na ba kayo sa mga Pilipino? O, di ba? Ang gagaling nyo lang magsalita pero wala naman kayong naitulong. O, dapat ang pinagsasabihan nyo dyan na itulong, yung gobyerno ang pinagsasabihan nyo dyan. Sino ang dapat na gumawa muna ng aksyon sa mga nasalanta ng bagyo? Di ba ang gobyerno, ang pamahalaan? Sila ang dapat na pinagsasabihan. Di ba? O, sige, tuloy tayo sa pakikinig. Sa kabilang naman, nagbibigay ng idea na makasakali. Idea, gusto nyo mas bubo. makatulong. Kasi baka ito yung perfect Kabubuhan. opportunity na mas makatulong tayo sa ating mga kababayan. Masahangaan pa kayo, hindi lang ng ka-membro nyo na iglesia. Masahangaan kayo ng lahat ng Pilipino. Kahit anong religion. Basta pag ginawa nyo yan, yung gagastusin Ang nyo dyan, galing. itulong nyo na lang sa kasalanan. Narinig niyo ang usapan ng tatlong itlog. Tatlong upo. Naggagaling-galingan. Nagagaling-galingan talaga. Silang tatlo lang ang magaling. Ang problema ngayon, nandito na si Boss Rick. Tatlo kayo. Magsama-sama pa kayong tatlo. Pag-uumpugin ko kayo. Sabihin lang ninyo, mga ubob kayo. Eto ba, ang sinasabi nila. Ito yung laman ng kanilang usapan. Di ba? Oh, ang laman ng kanilang usapan, nakala nila, may ballpen ako rito. Nakaredy ang ribat ko rito. Pinag-usapan nitong tatlong itlog tungkol sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo na wala pa namang sinasabing petsa kung kailan. Ang problema, may mga vloggers na, may mga ob-ob na mga vloggers na nagsasabing November 16, 17 at 18. Gumagawa sila ng sarili nilang petsa. Mga ob-ob kayo. Kagaya ng sinasabi ko, hanggat wala pang circular mula sa tagapamahalang pangkalahatan, hindi pa ako naniniwala dyan. Pero, maniniwala ako na may rallying magaganap. Yan ang sigurado ako dyan. Pero sa petsa, alanganin ako dyan. Ay, hindi muna ako sasangayon dyan sa sinasabi ninyo, November 16, 17 at 18. Nagaganapin nga dyan sa Luneta Park. Kesa ko dyan magpahanggang ngayon. Kasi, eto ikikwento ko lang sa inyo. Kanina katatapos ko lang sumamba. May nakausap ako. May rally, positive, na may gagawing rally. Kasi nga, pinag-uusapan na doon yung magiging damit, dapat uniform. Ngayon, nung tinanong ko kung anong petsa, yun ang hindi masagot. Ibig sabihin, wala pa talagang petsa. Kaya yung sinasabi nilang November 16, 17 at 18, managinip kayo.
Kayo gumagawa kayo ng sarili ninyong multo. Ang tanong ko sa inyo ganito, bakit ba takot na takot kayo pagka ang Iglesia na ni Cristo ang gumagawa ng rally or ang gagawa ng rally? Bakit pagka kung sino-sino lang yung nag-organize dyan? Bakit ba pagka ibang grupo ang gumagawa ng kanilang rally, walang effect sa inyo? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, isa lang ang masasabi ko rito. Natatakot kayo pagka ang Iglesia ni Cristo na ang kikilos. Bakit? Alam kasi ninyo na solido yan. Solido yan pagka nagkakaisa, sapagkat isa yan sa aming mga aral na sinasampalatayanan dito sa loob ng Iglesia ni Cristo na kahit kailan hindi nyo yan kayang unawain sapagkat mga ub-ob nga kayo. Diba? Napansin ninyo dito sa tatlong ito, nag-suggest pa itong mga tatlong itlog na ito, itong tatlong ub-ob na ito. Diba sabi nila, imbis na mag-rally ka kayo, mas maganda siguro kung yung budget, yung nakalaang budget dyan sa gagawin ninyong rally, mas mabuti ay ka, ibigay na lang doon sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu. Tingnan ninyo yung kagat. Hindi alam kasi ng tatlong itlog na yan na sinasabi mo, brother, na ang Iglesia ni Cristo araw-araw naglilingap buong mundo. Kaya nga walang alam yan. Huwag nating patulan yan. Ano lang yan, nagpapasikat lang yan. Tapos humihingi ng mga simpatiya sa mga kapwa nila itlog na ub-ob. Ito tuloy natin. Masaya. Ano ka-ub-ob itong mga ito? Hindi nyo ba alam na unang-una ang Iglesia ni Cristo ang namigay ng lingap doon sa mga biktima sa Cebu? Gusto ninyo ng ano? Gusto ninyo ng patunay? May resibo tayo rito. Eto, panoorin natin ang video. Ito po yung bahay ng kasin ko, Candy. Ito yung bahay niya. Oh, ayan na. Napuno ng ano dito, sasakyan. Oh, Hindi na tingnan kami nyo makadaan. Paano kayo nakalabas? Doon. Okay, tingnan nyo guys ha kung ano ang ginawa ng Iglesia ni Cristo sa Cebu. Nasabi yung tatlong itlog na ub-ob daw, hindi. Itulong na lang. O yan na, may tulong na agad ang Iglesia ni Cristo. Hindi pa, actually hindi pa dumarating ang bagyo ng lilingap ng Iglesia ni Cristo. O, di ba? O, di, panoorin natin. Kawawa ang Cebu. Tagal na namin dito. 30 years na ngayon ito nangyari. No? Ngayon ito nangyari. Tapos naglabasan ng mga doon na may mga ghost project pala. Water came in, then we were on that floor, we crossed that one, then we were on top of that rooftop. So basically, we need all of your help. Ang bilis ng mga pangyayari talaga. Hindi namin inasahan na ganito pala yung nangyari. Akala namin ano lang, kunting bahala, gano'n. Ano na? Ayan Ang ang Iglesia lingap. ni Cristo lang ang unang sabang na O yan. daghang salamat. Dagang salamat sa inyong ihatag. O, Iglesia ni Cristo ang unang naglingap. Oh, nakita ninyo mga ubob, kayong tatlong ubob na nagsasalita dyan. Tinuturuan pa ninyo yung aming tagapamahalang pangkalahatan. At hindi lang yan ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Simula pa nung naglindol doon sa Cebu, Iglesia ni Cristo din ang unang lumingap sa mga taong biktima ng lindol doon. Alam ba ninyo yan? Hindi nyo alam yan kasi mga bulag kayo sa katotohanan. Yung nakikita lang ninyo, yung ginagawa ng inyong boss. Kung ano yung ginagawa ng boss ninyo, yun lang ang nakikita ninyo sapagkat yun ang pinapagawa sa inyo. Kasi nga mga bayaran kayo. Yan. Kaya tatlong itlog, magsama-sama kayo, pag-uumpugin ko kayo. Sabihin lang ninyo, mga upob kayo. Tama. Nagkagaling-galingan kayo. Akala nyo kung sino kayong magaling. Tinuturuan pa ninyo yung aming tagapamahalang pangkalahatan. Baka hindi ninyo alam. Abogado yan. FYI. If you, sa inyo, mga upob kayo. Hindi nyo alam. Kaya ikaw din, Tatang, huwag kang magaling-galingan. Kasi hindi ka abogado. Parang sigbin si Tatang, ah. Pag-uumpugin ko kayo. Parang sigbin. Sama-sama na kayo. Bakit tayo naiinis dito? Kasi itong mga ito, kitang-kita kung ano talaga yung motibo nila eh. Gusto nila siraan ang Iglesia ni Cristo. Gusto nila gawing ob-ob ang Iglesia ni Cristo. Oh, yun talaga ang ang pinakalayunin nila. Siraan ang Iglesia ni Cristo na akala nila masisira nila. Marami na ang sumira sa Iglesia ni Cristo na nawala. Di ba? Nawala na parang bula. Bakit? Ang iba nakulong. Ang iba naman, ayun, binangungot, namatay. Oh, itong tatlong ito, nagpapasikat. Pati si Tatang nagpapasikat, tumatanda ng paurong, walang nalalaman, di ba? Mga magkano kaya ang ibinayar sa kanila? Siguro alams na. Makabahagi lang naman sa mga kinurakot sa flood control. Di ba? O yan, nakabahagi siguro ang apat na mga ub-ob na itlog.
Si Tatang parang sigbin. Parang dwindi. Oh. At yung tatlo parang mga kapre. Sige, tutuloy natin. Ipakita nila na mas matalino sila kaysa sa Iglesia ni Cristo. Nga, papunta pa lang kayo mga ubob, nakabalik na kami. Nag-guess ninyo? Yan. Yung sinasabi ninyong itutulong na lang doon sa mga nasalanta ng bagyo, nagawa na yan ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa kayo nagsalita, nagawa na namin yan. Mga ubob kayo. Kayo, kamusta? May ginawa ba kayo tulong? Mga Wala. ubob kayo tatlo? Kayong apat, pag-uumpugin ko kayo? May nagawa ba kayo tulong? Anong ginawa ninyo? I-video ninyo. Para ipagmalaki din ninyo. Kayo, kayo ang kausap ko rito. Magsama-sama kayo. Ano pa sabi nito mga ubob na ito? Para daw makilala pa sila at humanga pa yung kahit hindi ka panampalataya sa Iglesia ni Cristo. Matagal nang ginagawa yan ng Iglesia ni Cristo. Panoorin ninyo ang mga video ko. Lingap sa mamamayan kung hindi kayo ubob. Hindi lang dito sa Pilipinas ha, FYI, maging sa buong mundo. Kaya ninyo? Alam ko hindi nyo kaya. Kasi yung ginagawa ninyo, pansarili nyo lang yan. Para lang yan sa kapakanan ng mga sarili ninyo, mga bot-bot kayo. Naintindihan nyo yung salitang bot-bot? Tagalogin ko, ob-ob kayo. Naintindihan nyo na? Hindi nyo naintindihan yun kasi ob-ob kayo eh. Huwag kayo magaling-galingan kasi magagaling lang kayo dyan sa mga channel ninyo. Lalo na itong tatlong itlog nito, tatlong ob-ob. Pang-apat yung kanina, Mga yung bugok. bugok na matanda. Huwag ganun. Kagaya na Si sinasabi parang ko nandito na si sigbin. Boss Rek. Hindi tayo papayag. Mga kapatid, mga kababayan, huwag tayong pumayag na ganito-ganituhin na lang tayo ng mga ob-ob na mga vloggers na akala mo naman mas magaling pa sila sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Ang gagaling magbigay ng mga idea. Tandiyan ba kayo? Hindi na namin kailangan yung mga suggestions ninyo. Alam na alam yan ng aming tagapamahalang pangkalahatan. At nagawa na yan matagal ng panahon. Simula pa noong kay Ka Felix Manalo hanggang kay Ka Iranyo at ngayon nga kay Ka Eduardo. Guess ninyo? With that, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kagaya na sinasabi natin dito, sana po nakapagbigay na naman tayo ng kunting high blood dyan sa inyo. I-share ko yung high blood na nararamdaman ko rito. Dapat ma-high blood din kayo. So, ano gusto niyo? Itali natin sa puno itong mga ubob nito. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-ingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga tao. Obob. 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 Mga sigbin Mga nga. ubob kayo. Mga